Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Alam ko maraming nag-aabang, maraming gustong marinig ang intriga tungkol kay Kim Chiu at Chris Aquino at syempre may involved si Raisa May Dizon dahil na rin kay Bimbi. Yung mga ganong tipo. But anyways, ayun na ako. Ngayon pa lang sinasabi ko, malabong mag-away si Kim Chiu at si Chris Aquino. Masyadong malalim ang pinagsamahan nilang dalawa. So, wag na nating i-attempt pang pagsabungin yung dalawa kasi alam na alam ko, sure na sure ako na hindi aabot sa ganyan yan. Again, may contact sa isa't isa yung dalawa. So, whatever happens. But anyways, ayan ang mga kaganapan sa buhay na lang dito. Mag-focus na lang tayo sa mga ganap nila Paolo Avellino at Kim Chiu. Of course, si Paolo ay nanggaling kahapon sa Sabuyan Festival sa Paula Oriental Mindoro. Of course, at nakita natin yung medyo may konting hindi magagandang nangyari doon. I mean, siguro dahil sa sobrang dami na rin daw ng tao, hindi na awat na apakan ng mga wires. At yun na nga, diba? So, kumbaga hindi naging smooth yung pagko-concert ni Paolo Avellino. So, yung kumbaga nabibitin kasi nga nawawalan ng audio, nawalan nga ng ilaw, yung mga ganung tipo. But the show must go on. Hindi mo makikita si Paolo Avellino na parang napipikon. Samantala, eto namang si Kim Chiu, alam na natin yung mga ganap niya aside from nanggaling siya sa Cebu para sa death anniversary ng kanyang nanay. Eto nga, nasa Showtime siya at bonggang-bongga lumabas ang kanyang pagka-fanay, diba? Remember, actually, ira rin kasi ni Kim Chiu ang Moffats or Muffets, 'di ba? Yung pinagtatalunan. Ano ba talaga ang tawag doon? Kasi dati Muffets 'di ba? Meron ding Muffats nung araw. So nandito sila sa Pilipinas, promote sila ng concert nila. At yun na nga, marami naman ang natuwa kasi yung mga batang actually yan yung mga era na yan, trentahin talaga or mga more pa 40 talagang yan, naabutan yung era na yon. At si Kim Chiu talaga isa sa mga yan. Sa titignan niyo naman, memorize niya ang kanta, talagang nagpaka-funny din talaga siya, no? So ayun nga, nakakatuwa, no? Kahit alam naman natin na hindi na kasing popular pa nung araw yung Moffats ngayon or Moffats, talaga, marami pa rin talaga ang may gusto at humahanga sa kanila. Like, hindi talaga maiwasan. Like, yung nakakatuwa si Kim Chiu. So, naman, si Kim Chiu parang sa part na yun, di ba? Parang nangaharana siya. Hinaharana niya naman, kinakanta niya ang song ng Moffats or Muffets. So talaga bahala kasi nakasanayan na talaga nung iba. Habang si Paolo naman inirana nga ang mga taga-Pola. Alam mo, medyo nakaramdam ako ng awa din for Paolo sa ganyan. Talagang ginawa niya ang lahat para maging mapasaya talaga ang mga taga-Pola. Kasi syempre ang dami-dami niya na nag-effort ang mga yan na pumunta sa Pola. Although nandun lang, pero syempre, siksikan din talaga doon. So, ginawa naman nila ang lahat ng paraan para at least ginawa ni ni Paolo ang lahat para ma-entertain. It's just that may mga hindi lang talaga, may mga unnecessary, untoward eksena na nangyayari. So, well, that's life. But anyway, nakita naman natin, all in all, pag binasa natin lahat ng comments, they were all parang satisfied sa performance, sa ganap ni Paolo. Mas maganda sana kung smooth sailing yun. Yung talagang tinuloy-tuloy niya ang pagkanta. Yung talagang nagpa-feeling concert siya. Kasi nakita naman natin yung mga binabanatang kanta ni Paolo, di ba? Although yung mga Tagalog na doon, pero talagang very famous. Alam na alam niya ang kiliti ng mga, halimbawa, mga show sa province. Yung memorized na song ng marami, yun ang kinakanta niya din. So, anyways, ayan naman ang mga latest about yun, alam naman natin after din balikan ko lang yung kay Chris Aquino after nga na Itbulaga, yun na nagsama-sama sila, nag-dinner sila. At nakakatuwa kasi nakita naman natin, no, si Chris na nakakalabas na. So, kasama niya sila Jenny Ferre, ayan, of course, si Risa, nanay ni Raisa May, si Miles Ocampo, yung mga ganon. So, again, doon ako sa point na yun na hindi talaga at malabo talagang mangyari yung gusto ng pang-iintriga ng marami na mag-away si Kim Chiu at si Chris Aquino. Ako nga ang in-expect ko nga once na bumalik na talaga si Chris Aquino, makakapag-interview na siya. Ako talaga naniniwala ako at talagang minamanifest ko na si Chris ang unang makaka-interview at makakapagpaamen talaga kay Kim Chiu and Paolo Avellino or yung ganon, di ba? Pero as of now,
ano muna, abang-abang na lang muna tayo sa mga kaganapan. At anyways, ang daming ganap no ng ni Paolo at ni Kim Chiu, hindi na uubusan. Ngayon nga magkakaroon na naman ng pop-up 'di ba? Si Kim Chiu sa Zamboanga ba siya ng kanyang House of Little Bunny. So, pop-up store. So, malamang mga taga Zamboanga kung kung dadayo siya doon kasi second ito, 'di ba? Parang dati yun sa Cebu. And ngayon, eto na naman, parang bongga si Kim. Mukhang lilibutin niya ang buong Pilipinas para sa House of Little Bunny. And I hope, yun talaga, grabe si Kim Chiu, no? Ano niya talaga, namamanage niya talaga ang oras niya. Talagang habang nandito siya, habang nandito siya, yun na, ginagawa niya yan, nasa showtime siya, may time siya for her family, and at the same time, nakakapunta rin siya nakaka-focus siya sa business niya. Si Paolo naman, ang mga ganap niya talaga ay mag-concert sa iba't ibang lugar. I'm sure marami pang naka-schedule at worth it, 'di ba? Sulit na sulit talaga pag in-invite si Paolo. Talaga everyone masayang masaya, mga palalaki at mga pababae. Very happy sila. Yung mga ganung tipo. Kaya sana lang talaga, masundan pa. Pero alam nyo, ang gusto ko naman sana talaga, magkaroon uli ng concert yung dalawa na sa probinsya naman. Ang Kim Pao naman, 'di ba? But although alam natin magsasama na naman sila sa Australia for ASAP, iba rin kasi yung silang dalawa naman. By the way, may mga nagtatanong nga tungkol dun sa blind item na huwag natin pansinin yung blind item na gano'n. Kasi alam naman natin ang totoo mataas ang demand ng mga fans dati ng Kim Pao na talagang mapanood sila sa ibang bansa. And for sure, masusundan yan. Pero alam naman nating aalis din ang Kim Pao for magte-taping ngayon kung attend ba sila sa The Eddie sa July 5. Nako, yun lang ang masasabi ko for now.